inaantay ko sa wakas. Harry Roque, kamusta na, di ba? Ito naman si Akla masyadong busy masyadong pabebe. Hindi ka natin kausapin ko ito si Bakla. Oh, Harry, di ba? Sabi ko sa'yo, ano sabi ko? Di ba? Madidisbar ka rin. Pinagsabihan na kita, di ba? Hindi ka nakinig sa akin. Nagtago ka pa sa anak sa likod ni Aling Maliit. Ano nangyari ngayon sa'yo? Diba? Inahunting ka na ngayon. Diba? Pagkatapos mo ipaglaro sa mga dolphin, anong nangyari? Ha? Nako, Harrieta, kumanda ka. Pagkakataon na namin bumawi. Ano to, mga kababayan ko? Disbarment case ni Harrieta. Nako, yari siya dito. Disbarment case ni Harrieta, umuugong na. Ay! Eto, yung mga mainit na balita, mga kababayan ko, sapagkat mga kapatid, umaangal ho itong si Attorney Harry Roque na mawalan ho, mga kababayan ko, ng kanyang lisensya bilang abogado, mga kababayan. Ito ho ang dahilan, mga kapatid. Panoorin itong video na to. Pinababasura ni Attorney Harry Roque sa Integrated Bar of the Philippines ang disbarment complaint laban sa kanya. Nag-ugat yan sa pag-share niya ng pulveron video na iniuugnay kay PBBM. Ayon kay Roque, ipinasuri na ito sa isang audio at video forensic expert at walang nakitang editing o manipulation. Bahagi rin daw ng kanyang trabaho ang magkomento at protektado ito ng free speech at free press. Take na, hindi free speech yun ha. Wag nyo kami niloloko ni Maharlika ha. Wag nyo kami niloloko ni Maharlika dito ha. Ikaw, punyeta ka, Harry Roque ha. Wag mo kami niloloko dito ha. Unang-una sa lahat, Harry Roque, ganito ha. Makinig ka sa akin. Ha? Makinig ka sa akin, Harry Roque. Nakakabuisit ka kahit si Ma'am PB nabibuisit sa'yo eh. Yung pulburong video nyo, from the day 1, 2 buwan pa lang si Pangulong Bongbong Marcos, ini-issue nyo na. Tama? Ikwento ko ulit kung paano nag-umpisa yung galit mo. Netan to. Itong tao na to, gustong maupo sa PCSO. Board, mga kababayan ko. Gustong maupo ng board nito. Kaso nga lang, mga kababayan ko, natunugan ni Presidente Bongbong Marcos, mga kababayan ko, na ituhong tao na to ay hindi ho mapagkakatiwalaan. Yan na. Para malaman nyo. Nag-antay ang mga didilis ng 2 buwan. Wala pa rin binibigay at walang inuupo sa mga ito. Bakit, mga kababayan? Hindi man lang inupo yung bata niya dito, bata ni ganito, bata ni ganyan. Talagang hindi pinaupo, mga kababayan ko. Hanggang sa dumating, mga kababayan ko, yung panahon. Yung panahon kung saan, mga kababayan, kung saan, mga kababayan ko, dumating yung panahon na makinig kayo ha, eto na nangyari yung dapat mangyari. Yung mangyari yung dapat mangyari. Ang nangyari, mga kababayan, ay matindi. Paano ko nasabing matindi? Biyahe ni ko, paano mo naman nasabing matindi? Dumating, mga kababayan ko, na si Maharlika nagkalat na sa mga vlogger. Na si PBBM daw nagpupulburon. May hawak daw siyang ebidensya. Sinabihan si Mike Cervera, si Sangkay, tsaka si Coach Jarrett. Itong tatlo, hindi naniwala. Mga kababayan ko, nanahimik. Tapos, mga kababayan ko, biglang pumutok. Kami naman ngayon ang dinadali. Kausap namin, sineminar pa kami dun sa Ilocos. Si PBBM daw gumagamit doon ng shabu. Hindi kami naniwala basta-basta. Yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko, sila ang may pakananon, mga kapatid, kung saan plano nilang sirain si PBBM. Dahil pag sinabi nila na nagdodroga si Pangulong Bongbong Marcos, galit si PRRD doon para paniwalaan. Mga kababayan ko. Kung ano-ano nang ginawa nilang paninira kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi man lang tumagos ni isa. Sabi ko sa inyo, hindi tumagos. Kaya ngayon, mga kababayan ko, tumagal na humaba yung kanilang pag-iistorya ng mga pulburon hanggang sa napilitan silang gumawa ng AI, mga kababayan ko. Kita mo, kung matapang ba naman to si Harry Roque, mga kababayan ko, dapat dito sa Pilipinas pinalabas. Bakit sa Amerika yung pinalabas? Para walang kaso? Para walang kaso? Dead ma lang kayo?
At kung saan-saan at yung mga membro ng KOJC, yung mga nanonood, yung mga nagsasabi na, "Ay, pugi na kita si Bongbong nagaganon." Di ba? Ang titindi ng mga pagmumukha nito, mga to eh. O bakit? Tama ako, di ba? Tama ako na sinasabi ko? O, totoo yan. Hindi yan na baluktot, ha? O, tama ako sinasabi ko. Yun ang ginagawa ninyo. And then, mga kababayan ko, eto na, nagkaroon na nga ng kasuhan. Pinailan itong si Harry Roque ng disbarment cases sa pagiging abogado sapagkat nagpapakalat ng maling impormasyon. Oho! Yun ang pinakamatinding nangyari doon. Tama lang yun. Eh kung si Atty. Larry Gadon nga, pinadisbar nyo mga kababayan ko. Eto kaya, hindi nyo papadisbar to? Mga kababayan? Si Atty. Larry Gadon, nagsalita lang ng labang kay Sara Duterte, pinadisbar ninyo. Tapos ito, mga kababayan ko, nagpapakalat ng fake news, maling balita, mga kababayan. Ayaw nyo ipadisbar? Aba, kukundi na hingay ng taong bayan dyan. Pag hindi nyo tinanggal sa pagiging abogado yan. Kung baka naaalala nyo, ito ang abogado ng mga pogo. O ano, tama ba ako o mali? O sige, tuloy. Nag-viral ang video na umano'y nagpapakita ng isang lalaking kamukha ng Pangulo Ah. at humihit-hit ng powdery substance isang araw bago ang ikatlong sona ng Pangulo. Okay. Pero ayon sa fact-checkers at NBI, deepfake lang ito. Oh, yan di ba? Ibig sabihin nun, unresponsible ng pagkanyang pag-share. Kung si Atty. Larry Gadon nagsalita ng direkta kay Sara Duterte, eto mga kababayan ko, gumawa ng kalokohan sa Pangulo at nag-impact ito sa taong bayan. Kailangan ipadisbar ito mga kababayan ko. Hindi talaga ako titigil hanggat di napapadisbar to mga kapatid. Tama ba ako doon? Oh. Kaya mga kababayan ko, comment nyo sa baba kung bakit dapat ipadisbar itong si Harry Roque, mga kababayan. Itong mga ganitong abogado, wala na ho itong puwang para maglingkod pa sa mga kababayan natin. Tandaan ho ninyo mga kababayan ko, karapat-dapat lang ho na ipadisbar itong si Harry Roque dahil unang-una sa lahat, mga kababayan ko, nakita ho ng tao sa kanya kung ano nga ho ang kanyang kalokohan na ginagawa. Pangalawa, mga kababayan ko, nagagamit niya ho yung pagiging abogado, mga kapatid, dahil, mainig ko kayo, dahil, mga kababayan ko, nagagamit niya ho yung pagiging abogado niya, mga kababayan ko, dahil sa ginagawa niya hong pagmamatapang na ganyan, mga kababayan. Second, tandaan nyo ho, wag ho kayong makakakalimot, abogado ho yan ng mga pogo, kung saan, mga kababayan ko, yung mga maanomalya, mga kapatid, no, mga maanomalya na ginagawa ho sa Pilipinas, sila ho yung, siya ho yung umaabogado. Isa pa mga kababayan, siya rin ho yung nagpakulong kay Madriaga kung saan binuhay ho nila yung acquitted naman na kaso ng tao. Mga kapatid, tatanungin ko ho kayo, yung mga ganito po bang abogado, may puwang ho ba sa bansa natin? Mga kababayan ko, sagutin ko po kayo, wala hong karapatan sa bansa natin maglingkod yung mga ganyan tao. Kaya ako mga kababayan ko, magsilbing aral ho ito sa inyo, mga kapatid. Magsilbing pangtuntun sa inyo para mas maintindihan natin ang lahat-lahat, mga kababayan ko. Sabi nga dito ni Miss PB, go, okay, ratin mo na yan, buwisit din sa mundo. Kalma, PB, uy, ang puso mo, baka ma-high blood. But anyway, mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Wag mong kakalimutan, mga kababayan ko, i-hit yung notification bell, ha? Para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy. Kaya hindi ka nakakatanggap ng notify ng live ko kasi nga naman, nag-reset ang YouTube. So lahat back to zero kami sa mga hindi nagsipag ng live noong December. I-hit mo na yung notification bell nang sa ganun, ma-notify ka ulit. Okay?